Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga bunyog. Ha? Medyo ginabi. Pasensya na ho, oo. Magbigay ho tayong reaksyon dito. Sana magbigay din kayo ng reaksyon nyo. Siyempre, Rocky Warriors tayo mga boss, diba? China's Act versus AFP's recent raw remission, an act of piracy. General Browner. Pakinggan natin ang salita ni General Browner tungkol sa nangyari doon sa West Philippine Sea, no? Chinese Coast Guard hijacked the legitimate rotational and resupply mission of Kanina lang ho ito, 22 hours ago, at meron ng 38,000 views. the Armed Forces of the Philippines or AFP to BRP Sierra Madre last Monday, according to AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. Browner described the actions of Chinese Coast Guard personnel as piracy, where two steel-hulled boats of China blocked the rigid-hulled inflatable Ito, mabigat yung mga binitawan ni General Browner. Piracy! Piracy. Eh, bati kayo kumana? Eh, pinapiracy na pala kayo. Tuloy. boat of the Philippine Navy. China personnel forcibly boarded the Filipino soldiers' rib and also stolen 7 disassembled firearms that were in gun cases intended for delivery to the soldiers at BRP Sierra Madre. For me, this is piracy already, no? Piracy. Because they Si General Browner na ho ito, ha? Para sa kanya, piracy na talaga eh. Tuloy. boarded our boats illegally. They got our equipment, no? Again, parang They boarded our boat illegally. Talagang sinakim natin. Ha? Tuloy natin. Pinasok tayo ng illegal. Ang tagal na tayo eh. Pagkuha lang sa West Philippine Sea, illegal na eh. Yan pang boat natin, hindi niya kukunin. O, di ba? Gago nga yung check, General Browner. Tuloy. mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. Pirata na They talaga. also damaged the engines of the ribs, communication devices, and punctured the ribs. They took other items as well, including the soldiers' cell phones. They damaged 2 ribs and 2 rubber boats in total. The number of firearms that were looted, they are CAR 15, so long firearms ito. 7 firearms were looted and forcibly taken. Meaning, Ota, inagawan talaga, no? Forcibly taken, ano? Putik yan. Tuloy. nandun sa bag kasi yung mga yan, binuhat nila. Initially, they destroyed the communication equipment, the outboard motor, sinira nila yon, then other navigational equipment, and they even took the personal cell phones of our personnel. The soldiers attempted to fight back, but without weapons. They could only defend themselves using their hands. The Filipino soldiers were also Putik, ang tapang din ng mga Pilipino, ha? Maski pa paano, ha? Maski na wala silang weapon. Kumbaga sa sabong, eh, walang tari. Pero, maski na may tari yung kalaban, abay, pumalo pa rin, ano? Tuloy natin. outnumbered. 1 rib from Philippine Navy against 8 steel boats from China. This was also the first time the soldiers encountered Chinese armed with bolos. Aping-api talaga. May bolos pa yung mga inchik. Tuloy. Spears, knives, and other sharp objects threatening the Filipino soldiers. We saw in the video how the Chinese Si General Browner na naman to, ha? Magbibigay ho tayo ng konting komento. Sana magbigay din kayo. even, no, threatened our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, no? Lumaban po with their bare hands, no? With their bare hands. Makikita nyo po, tinutulak nila yung rib ng Chinese Coast Guard palabas, no? Palayo. They were preventing the Chinese Coast Guard from hitting them. The soldiers did not carry any weapons to avoid Alam nga namang hindi lumaban, General. Ano, magpapapatay na lang ba?
Matter of life and death na yan eh. Kaya talagang lalaban na yung mga Pilipino, maski na walang armas yan. Di ba? Tuloy. giving perceptions of conducting an armed operation. Now, one of our guidance when it comes to the conduct of RORI, no firearms will be handled or shown by our personnel to the Kaya pala kinumpis ko yung firearms nyo, no firearms eh. Yung kanila wala nga, di ba? Bolo lang, tsaka yung chilyo daw eh. Hindi firearms yun, di ba? Tuloy. Coast Guard personnel. And we are doing that to avoid misperception that we are conducting an armed operation. So the firearms were looted actually, and they were disassembled. The AFP has called on China to return the stolen items and compensate for the damages they caused. So our action now is that we are demanding Si Browner ho to. Nagdi-demand siya. Our action now, we are demanding, tuloy. that the Chinese return our rifles and our equipment. No? And we are also demanding from them to pay for the damages that they have caused. No? Babayaran nila po yun dahil hindi po tayo papayag na ganun lang na sisirain nila yung ating mga kagamitan at kunin lang nila. No? During the incident, Seaman Teka, General. Hindi tayo papayag. Kinukuha na nga yung West Philippines eh. Ano pa lang yung naman, General naman. Hindi tayo papayag. Paano yung nga dyan? So, solid daw yung pagbabayarin daw yung mga check sa kanilang perwisyong ginawa. Pagbayarin ninyo doon sa mga coral reef na sinira, yung mga karagatan natin, tinayuan artificial island, sinakop na tayo. Ano ba? Hindi, pinakamaganda, General, magdasal na lang tayo, ha? Tuloy. First Class Jeffrey Facundo's cut one of his finger when it got caught during the collision of China's steel boat with the Binisita to ni Browner, General Browner. At meron siyang binigyan niya ng medalya dahil naputulan ng daliri, no? At may maganda siyang tanong at may maganda ring sagot ang sundalo sa kanya. Tuloy. with the Philippine Navy's RIB. Earlier today, June 19, General Browner Jr. visited the wounded personnel to assess his condition and spoke with other soldiers to boost their morale. First Class Jeffrey Facundo was also awarded the Wounded Personnel Medal in recognition of his bravery. According to First Class Jeffrey Facundo, he is still willing to be deployed to his assignment once he has recovered. Despite the incident, the morale of the soldiers reportedly remains high. Pagka gumaling ka pa, may balak nang bumalik. Sir. Saan, sir? Ang ganda ng tanong ni General Browner. Pagka gumaling ka ba may bala ka pang bumalik? Yes, sir. Mahina yung sundalo. Oo. Dapat ang sagot niya dun. Yes, sir. Basta kasama kita. Pero kung hindi, ayaw ko na bumalik. Matapang yung sundalo bang niya. Ryan Lacanale, UNTV News and Yes, sir, sabi. Very good. Maganda yung attitude na yan, sabi ni Browner. Alam niyo, mga boss. Meron hong balita, hindi ko na hinahanap ko na yun daw pagkakaputol ng daliri ng sundalo, hindi pa raw enough para magamit yung ating sinasabing Mutual Defense Treaty na Amerika, no? Ang hinihintay yata na itong mga to hindi lang daliri maputol kundi ulo para magamit na yung yung Defense Treaty na sinasabi na handang ibigay ng Amerika sa Pilipinas. Kung dali-daliri lang hindi pa raw sapat. Ulo. Ulo ang gumulong, hindi yung daliri. Tanong yan.
Pag gumaling ka ba, may bala ka pa ba bumalik? Yes, sir. Sabi niya. Maganda yung, very good. Yan ang sabi ni Browner. Ay, nako mga boss. Ay, eto, si Alice Go. Go Haoping. Chinese, not Pinoy. In and out sa Pinas gamit 2 passport. Oo. Wala mo makakagawa ito ng no? Kung titignan mo tong incheck na to, para siyang anghel. Sa panlabas yung panloob, hindi ko alam, mabangis pala. Mukhang hindi na horror yata ito makita. Tingnan yung mukha niya, amo-amo. Kung aanuhin ko to, parang ano lang din to no? Parang yung Sara Duterte lang din, parang ang bait ng mukha, no, mga boss. Oo. At saka yung mga ngiti niya, dun nalalaglag si His Excellency, di ba? Anyway. Basta yan, para sa akin, parang kibuloy din yan. Baka hindi niya nila makakita yan. Sumulat na nga kay Lucas Bersamin at sabi niya, wala akong alam dyan, huwag mo kasama dyan. Parang ganun, oo. Wala akong kinalaman dyan sa mga kung ano man yan, diba? Basta hotel, lumusot. Todas na. Sa dami ng ebidensya dito, no, mga friend. Kay Alice Go. Balik tayo kay Browner. Kay General Browner, kailangan daw nila magbayad. Isoli nila yung mga kinuha nila. At magbayad sila ng danyos. Parang gano'n ang gusto mangyari. Anak ng kamote. Ano ba naman? General. Gano'n na lang ba yun? Bayad sila? Babayad? Bayad? General. Yung West Philippines na kinukuha. Dati 9 dash line, ngayon 10 dash line na pinapairan nitong mga inayupak na ito. Tapos sasabihin mo, ibalik yung kinuha ron sa barko na sinampahan nila. Ewan ko. Pero yun nga, sabi ni Manny Mugato, dapat sa nangyaring ito, talagang dapat nang i-imbog yung Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. At saka yun nga, dapat pumasok na yung rito. Kuminsan naman yung Amerika, mga boss, puro salita lang din yata Dapat, nandito na yung mga base nila, dapat nandun na sila ngayon sa West Philippines Sila na nagpapatrolya dun kasama ng Pilipino Ano sa palagay niyo, mga boss? Tama ba ako? Dapat sila na po Nandito sila Pumayag si Marcos, si Bongbong, na magtayo sila rito ng mga EDCA site. Anong pakinabang nun sa Pilipinas kung hindi nila sasamahan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea? At puro gigil lang ang sinasabi na ganito, ganito, mali ka yung ginawa, mali ang ginawa. Asa ng tama? Di ba dapat ang tama yung barko na ng mga Amerikano ang nandoon ngayon sa West Philippine Sea? Dahil ayon nga sa karapatan natin yun, dahil atin yun. Dumaan sa legal na proseso, di ba mga friend? Nag-file ng kaso si Pinoy, di ba? Di ba? At nanalo tayo. Ganyan ba ang panalo? Sinasampa pa yung sabi nga ni Browner, this is act of piracy. Yun lang pagpasok nila dito sa teritoryo natin, hindi lang. At binigyan pa tayo ng warning, subukan niyo rito, hulihin namin kayo. Yan. Nakakairi. Butik yan.
Kailan nyo gagamitin yung EDCA site? Para saan yung EDCA site? At pinayagan ni Bongbong na magtayo dito ng mga kung ano-anong ano yan, o meron sa Batanes, meron sa ang dami, 6 yata yung pinayagan eh. Bali siyam na yata yung EDCA site dito sa Pilipinas eh. Di ba nagkalat? Oo. Tapos ganyan din, parang wala lang wala ring nangyari, parang wala lang ano yung dekorasyon. Di ba mga boss? Pumasok dito, meron din tayong mga drill diyan. Wala rin eh, di ba? Dapat ang nagpapatrolya na sa West Philippine Sea, nandito na yung mga Amerikano. Amerikano na. Alam naman ng Amerikano na nasa legal tayo. Di sila magpatrolya doon. Tapos kasama tayo, di ba? Pag tinira tayo, tol, parang ganun eh. Parang kampi tayo, di ba? Tignan natin, gaya nga sabi ni Manny Bugato. Pagkasama Amerika, magdadalawang isip kumanayan. Hindi naman, nambablap lang yung inchik na yan, putik yan. Hindi ang titira. Maniwala kayo kay Digong. Basta kasama yung Amerikano. Pero pag tayo lang, babatok-batukan lang tayo. Pero pag nandiyan si Uncle Sam, tignan natin kung kakasa sila. Hinga. May karapatan tayong payagan na silang maglayag sa West Philippine Sea. Dahil nga, panalo naman tayo sa kaso sa UNCLOS, di ba? Etong mga inchik nito, ito walang karapatan to na maglayag dyan at magtayo ng artificial island dyan. Hindi nga yan kanila eh. Sinira pa yung mga corals, binomba pa. Lahat na ng pambababoy ginawa nitong inchik na to sa Pilipinas. And still, meron pa rin Chinese embassy dito. Dapat palayasin na nga yan, sabi, di ba? Ewan ko, magkulab na tayo, kakabwisit. May antayin tayo, sagot ng China doon sa pinagsasabi ni General Browner na act of piracy, kailangan magbayad kayo, isoli ninyo yung mga kinagkukuha nyo. Naantayin natin mga friend kung ano isasagot naman ng inchik dito kay General Browner. Yan ang kaabang-abang dyan, no? Ang inchik eh, ang gago talaga araw-araw, sa totoo lang. Sila na yung trespassing, sila pa matapang, putang bengi nyo, hype kayo. Kawampangan yun, putang bengi. Ewan ko ano ibig sabihin. Utik yan. Utarkis na yan. Magkulab na po tayo mga sir. Wala. Pag ganyan lang, takin mo. Puto lang naman pala daliri. Hindi pa raw hindi raw enough yun para i-ano na natin yung ating defense treaty, mutual defense treaty. Ang inaantay talaga nitong mga to para ma-invoke yung mutual defense treaty, ulo ang maputol. Buisit. Magkulab na ho tayo, mga boss. Kalat ni Baya, shout out. Noel Tenko, shout out. Ito yung vlog ko kahapon tungkol sa pagretiro na itong isa sa pinakamagaling na mga politiko ng bansang Pilipinas, ang anak ni Duterte. Magaling yung ama, lahat sila magaling eh. Basta ang bulok sa kanila si Bongbong. Kaya resign. Buisit. Ay, hindi ako Bongbong ha. Lene Robredo ako pero kung ganyan wala manunod. Pero anyway, ICC is the name of the game. Malapit naman na, di ba? Ang ating intay at pagka hindi nakikooperate dito si Bongbong gahanap po tayong bagong content. Yung bang
Hindi ko kasi kaya eh. Magpapanggap ka na matulungin ka. Hahanap ka ng mga walang malamon, bibigyan mo ng biskwit. Tapos bibigyan mo pera. Marami ka ng views no, no? Ganun, no? Putik yan, no? Tatanga naman ng ano, ewan ko. Pag dito po sa SOCMED, eh, nagkakita kayo ng namimigay, drama po yan. Oo, tapos may background na dan 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 dan. Mga makabagbag damdaming background. Kawawa ka naman. Ha? Tapos, utik yan, no, talaga. Ay, tumatayo balahibo ko pag pinapanood ko itong si Pugong Biyero. Alam niyo, meron silang mga ano eh. Dati, sila. Ngayon may talent na po sila. Sila ho tagahanap ng mga walang makain. Yung mga kawawang buhay. Tapos sasabihin sa'yo, meron dito, ganun. Saan lugar? O, puntahan nila yan. May sasakyan sila, pupuntahan nila ngayon yan. Ano, talaga bang kawawang kawawa? O, boss. O. May tagahanap sila ng mga kawawa. O. Tapos dala-dala na yung cameraman nung lolo ko. O, kinukunan naman siya ng cameraman habang binabagbag yung damdamin ng mga nanonood. May background ho yun, may background pa. May background music pa yun. O, anong pagkain ninyo? Titignan niyo yung mga lalagyan kaldero. O. Saging, sarap. Eto. Kuminsan, yung inis ko napupunta sa tawa eh. Totoo. Oo. Lord. Noel Tenko, shout out. Kanya. Sa wakas, tinamaan din ng hiya, pero di pa nagpapaliwanag ang milyones na inubos niya. Gano'n na lang ba yun? Malamang bubugbugin na ni Sara si BBM. Hintayin natin Noel Kalat niyo. Kabayong astig para Senado, mabuhay ka idol. Wala na si idol Kalat ni. Hello Miss Akira Milus, may you have a pleasant day. Ingat, magpakabait ka palagi. Shout out Akira Milus. Sabi ni Kalat ni, asan ka na ba? Ha? Sana okay ka lang Akira Good evening Karoke. Banatan mo ng batuta Karoke. Laban lang. Hello Mama Bear. Okay lang si Mama Bear, my friend. Kalat ni ulit Pareho lang naman na ito na naman to. No? Pareho lang naman ng mga ungas at pulpul si Paring Blenglong at si Maring Sara. Kasama na dyan ang mga nakabatak ng mga reporter. Wala tayong maaasahang tibay sa mga ungas na yan. Mga ungas! Galit ka na naman Kalat ni Kay. Di Brad, Lilian, ano to? Lilian Mira Bueno, welcome to the club. Good, sabi niya. Sa pag-retire ni Sara. Danilo Proilan, shout out. Kailan naman kaya si Baste? Matatagalan pa kaya? Sana soon na. Hindi yan magre-resign, mayor o diba? Suspindihin. User, shout out. After maglaslas ng leeg, nakapag-isip-isip na, patay tayo dyan, user. Naglaslas ba? May peklat nga dito no? Federico Mandak, shout out. Sa wakas, tinablan ng hiya at napilitang mag-resign. Kasubuan na kasi nung sinabi niyang tapos na ang unit team noong election day lang daw. Pang-election day lang daw yun. Kaya no choice na siya kung hindi mag-resign. Now sabi nga natin uli, prepare for the worst. Totoo yan, Federico Mandak. Federico Mandak ulit May malalim na balak yan, sigurado yan. Ang aking pananaw lang may senaryo na baka tumakbong mga senador yung mag-aama si Pulong, si Baste, si Digong.
Tapos si Willie, si Ipe, si Bongo, si Tolentino, si Bato, si Kimo sa 2025. Aba, ay tagilid si BBM. Baka gawan siya ng issue ng grupo na yan para ma-impeach siya. Kaya masusunod ang maitim na balak nila, maupo si Sara hanggang 2028. So nakakakilabot naman yung prediction mo, Federico. At tatakbo pa itong presidente, style Gloria. Yon ang kinakatakutan ni BBM. Kaya hindi siya magtatagal, kaya hindi niya matanggal si Sara. Kaya hindi nakapagtataka kung hindi tatanggapin ni Marcos yung resignation ni Sara. Pag nangyari yun, tapos na ang kwento ni BBM. Totoo yan, Federico. Pero nakakatakot naman yung ano mo. Sabagay, wag naman sana mangyari. Friend. Ben Torres, shout out. K7 ng si Lenny sana ang nanalo. Kayang-kaya niya solusyonan ang problema sa China. Kaso nga nadali. Christian Chengnak, shout out Sumagot siya Sabi niya, siya naman talaga ang totoong nanalo. Dinaya lang ng mga Unitives at tambaluslos. Kaya naman look at what happened sa Unitives nila. Bad karma, sabi ni Christian Cheng. Marilu Pabianak, shout out. Tama ka, ka-warrior, sabi ni Marilu. Ben Torres ulit Titakin muna natin ang support. Tiyakin muna natin ang suporta ng ibang bansa. Hindi naman Ben Torres Hindi naman tayo nakikipaggere. Bilang atin, yung lugar na yon, karapatan naman natin sigurong payagan ang Amerika o sino mang mga kapanalig natin na maglayag doon. Diyan na kayo pumirmis o diyan na kayo gaya yan, may EDCA site nga rito, di ba? May mga barko naman ng Amerika doon kayo sa West Philippine Sea, doon kayo lahat. Kasama ang mga Pilipino. Tingnan nga natin kung magwa-water cannon itong mga Inchikbeo na to. Di ba? Takot lang yan, tignan mo. Al-Ulalia, shout out Ibalik na ang mga educational visual display sa mga classroom. Si Fiona, di kawalan sa DepEd. Ingat si BBM. Mang-aagaw ng pwesto yan. Good evening, Xerox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Tama ka. Pero, hindi naman ganun kadali siguro. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Xerox. Salamat at kusa na siyang nag-resign. Wala namang magandang nagawa ito dyan sa DepEd. Maraming matutuwa. Marami talaga. Oo. Pero bukas, magbibigay tayo reaksyon kay Panelo, Elizabeth Iscare ulit, Si Panelo, matalino to, Ewan ko, Pero mas gusto ko si Panelo kaysa kay Harris Yoke, Elizabeth Iscare ulit, Si Rox, malamang may plano nga yan, kaya nag-resign. Ayaw niya ng under siya kay BBM. Totoo. Gusto niya, siya ang dapat nasa taas. Malay natin. Totoo yan. Hindi siya sanay Mga reyna-hari nga sila sa Davao Tapos ngayon magpapailalim sila sa isang sinasabi nga ni Digong na second year college ka lang naman magaling ka lang mag-English diba? Kung insultong diba? Samantalang si Sara namin abogado yan tapos magpapa-under sa'yo. Hindi pwede yun. Diba? Putik yan. Al-Ulalia ulit Maraming issue ng kababalaghan ang Duterte administration. Ayaw biglayin ni BBM. Inuunti-unti niya para hindi mabaling ang atensyon ng publiko sa kabulukan din ng mga Marcos. Mabango sila habang andyan pa ang mga bulok na Duterte. Good day again, Sir Ross. Sang-ayon ako sa iyo dyan, my friend. Federico Mandak ulit. Agree ako sa iyo, Sir Rox. Aba inakyat na ako
papatayin na ako. Kailangan kong ipagtanggol sarili ko. Self-defense yun. Lahat naman recorded. Kung mabuhay ako, ipagtatanggol ko naman sarili ko sa court martial dahil di ko sinunod ang utos nila. May pampalubag loob yung AFP Chief of Staff. Sinabitan ng medalya yung natulan ng daliri. Inanood ko pala, kapalit ng habang buhay na trauma na sinapit niya. Lagi niyang makikita yung putol na daliri niya. Paano niya sasabihin na sa anak niya na kaya naputol daliri niya ay hindi siya lumaban sa kalaban, no? Eto pa pala, Federico Mandak, ha? Monti ko makalimutan. Pinahaw niyo ba? Pinasosoli ni Browner yung mga kinuha nilang mga gagamitan. Armas o whatsoever, pati mga cellphone. Dapat, General, ipasoli mo rin yung daliring naputol. Bakit yung mga gamit lang yung daliri, pasoli mo rin. Ha? Pinutol yung daliri, dahil putulan din sila ng daliri. Ganon, mga ganon, ng ano. Sabihin mo, museo. Tama ba ako, mga boss? Librado Ludovico, sabi niya, sa wakas, tinablan din ng hiya ang butangerang tambaluslus. Halos labat ng mga comments na binasa ko. Wala namang wala namang nang hinayang kay Sara, wala. David Alvin Mendoza, shout out. Meron yung mga kapanalig niya. Oo. Hi Karox, good evening po. Yahoo! Sa wakas, nagbitiw din si Sara Mau. Kaso, sa July 20 pa siya ang effectivity. Mukhang maglilinis pa ng mga anomalya sa ng opisina niya. Pero at least, bumitaw na din sa pwesto niya sa DepEd at NTFL Cup. Sana naman yung karapat-dapat ang iloklok ni BBM. Pwede si Professor Cielo Magno. Pwede rin talaga. Richard Hidarian, ang daan pwede. O, di ba? O. Kung si Sara lang ang papalitan, 5-5 ang kapalit na pwedeng kunin yan kung siya lang ang papalitan. Napakadaling kumuha ng kapalit niyan kung ganun lang. Sa level, ha? Oh. Pero yun nga, kailangan naman talagang magaling na ang kukunin. Hindi yung patatanggal mo yung mga dekorasyon, tapos, duck hair clip. Elizabeth Iscari ulit. Tingin ko nga, Xerox, tama lahat ang hinala ni Senator Gatchalian. Nabuking na din niyang Pinay, kundi Chino. Ang maraming ebidensya na nakuha ito, dapat na itong makulong at kita nyo kung ipagtatanggol siya ng mga abogado niya. Siyempre, aaminin ba yan? Bayad sila. Totoo. Pero ako, Elizabeth, sa totoo lang, itong klase ng itong mga ebidensya lumalabas, pati yung tunay na pagkatao niya, malamang sa alamang. Hindi na nila makita yan. Double lang yan dalawa pasaporte yan. Di uwi na ako ng China. Itatago yan. Kasi malaking sindikato po ito kinasasaniban. Ayon kay Senator Gatchalian, malaking sindikato ho ito. Sinasabi nga triad na ito triad. Ayan, triad. Sandali. Senator Trillanes, sino bang sa anak ni Duterte ang miyembro ng triad? Ayaw magpakita ng likod. David Elvin Mendoza ulit Karox, may blessing si Tandang Duta yan. Pag-resign sa Sergeant Potpot para maging makatotohanan ang gagawin nilang pagpapatalsik kay BBM. Pwede. Kung kaya. David Alvin Mendoza ulit Dagdag po Karox. Yung tungkol po kay Goo, may napanood po ako na Chinese na nahuli sa US Immigration na peki ang Chinese passport at driver's license niya. Nung tinatanong siya kung saan niya nakakuha ang passport at license niya, ang sagot po ay yung asawa niya daw ang kumuha noon at di na daw niya alam. Sabi ko parang pamilyar ang sagot niya. Ganun pala talaga ang mga isasagot nila kapag nahuhuli. Puro di ko alam. At ibang gumagawa noon para sa kanila. Mabuti at di sinabi na sa farm siya lumaki.
Ang ending po ay ibinalik yung Checo ang lalaki sa China. Putik yan, bakit binabalik lang? Dapat ikulong eh. Di ba? Tanggap po rusa. Pag nahuli, gagastosan pa nila para pabalik. Putik yan. Yannick Ordobe, shout out. Goodbye sa 2 billion budget niya. Buti naman nahiya siya dahil mura rally. Dahil sa mga mura rally ng kapatid niya. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox sa inyong may bahay. God bless always. God bless Raul. Pel Abot, shout out. Dapat lang kung may delikadesa siya, kapal niya kung patuloy pa siya. Ganun talaga. Pel Abot ulit to. Waiting for Baste to resign. Long overdue na dapat resign noon pa si Sara. Wala ka na kasing makuha ang confidential fund kaya tinamad na as DepEd Secretary. Pwede. Eli, shout out. Sabi niya, bakit pag Pinoy ang ng agaw ng baril, patay agad? Bakit pag China, diplomatic protest? Iiba yung China sa Pinoy, ha? Para kay Digong, very important human being ang China para sa kanya. Tignan nyo nga si Goo. Halatang halata na ng mga senador na nagsisinungaling, hindi man nila na mai-contempt. Samantala si Morales, contempt, kinontempt, di ba? Sino pa kinontempt? Basta kinukontempt nila, mga pulis kinukontempt nila pag nagsisinungaling, di ba? Pero si Go, kitang-kita na nila, harap-harapan na sila nagsisinungaling. Wala lang yun. VIP chick eh. Kailangan to. Magkakaibigan sila ni Bersamin, kaya lakas loob niyang sumulat kay Bersamin. Magkakosa sila. Ganun, yun. Ganun ba yun? Pelabot. Nalagay ko, sang-ayon ako sa'yo. Raul Villanada ulit to. Todo tanggi si Alice in Wonderland, Go, Xing Ping. Puro sabi, may kaso, baka bumotak yan. Nga naman tayo. Malamang. Sabi nung isa dyan sa Department of Water, whatsoever, tumakas ka na. Hindi ka na nga kinontempt eh. Takas ka na. Di ba? Yun, may mga tagapayo dyan ng mga nasa gobyerno di ba? Raul Villanada ulit. Paborito nating nasibutan ding from Pogo to Sogo. Tayo dyan. Talaga ba ito si Harry Shoke? Bakla ba talaga ito? Elvira Villanueva, shout out. Welcome to the club, Elvira. Dapat nang magbunyi ang buong Pilipinas. Simula ng fireworks display sa MOA. Puto ka na. Ganda. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Matagal nang iniintay ng taong bayan na ang pagbibitiw ni Sara bilang DepEd. Mabigat na hidwaan nila ni PBBM at Sara. Dito natin malalaman kung ano ang ipagbabago sa pamamahala ng DepEd. Maraming pagkukulang sa DepEd tulad ng school buildings, rooms, educational materials, books, pagtaas ng sahod ng mga guro at pagdaragdag ng mga guro. Dapat ibalik na yung mga nakagawian larawan ng mga Pangulo ng Pilipinas at iba pang gamit na makapagbibigay gana sa isipan ng mga mag-aaral sa loob ng isilid-aralan. Ang laki ng pondo pero hindi nagagamit sa tama ang nagdurusa kabataang mag-aaral. Totoo yan. Ferdinand San Juan. Johnny Bigud, shout out Gandang gabi, Karoke. It's about time. Mag-resign si Sara. Dapat noon pa. Wala namang ginawa yan kundi mangurakot lang sa gobyerno. Ito naman si Alice Goo, dapat tanggalin na rin
sa pagka-mayor at i-deport sa China. Ano deport? Dapat ikulong yan. Ha? Cassandra Decio, shout out. Mr. Rocks at Warriors, mag-comment ako sa Batang Helmet Vlog na manonood din sa mga subscriber niya sa Mr. Tutulan 2 Vlogs. At mukhang tamang sinabi ni Cielo Magno na isa sa dahilan kaya nagbitaw si Sara BP DepEd dahil sa may pera sa Pogo session. Naggagawan sa Marcos at Duterte sa kita ng mga Pogo para sa susunod na eleksyon. Sa akin ang Pogo ng Tarlac at Pampanga, pero sabi ng mga Marcoses, no, sa akin ang Pogo sa Cavite. So pag-aagawan pa kung kanino ang Pogo sa Maynila at ina pang lugar. 300 plus na opisina yan. Ayaw ipasara ni Marcos. Yun nga, Cassandra, bakit walang ayaw gumalaw to si Isbong Boring King Sing Boring Sing Sing. Ladies Anita, shout out, good evening po sa Rox and Loving Wife at sa lahat po ng mga masugid na sumusubaybay sa magandang komento ng bawat isa. Very interesting ang issue na tatalakayin mo. Tatalakayin mo. God bless always. God bless. Ladies Anita. Sumagot si lahat niyo. Hello there. It's been a while. Hope you're doing okay. And as always, sana happy at safe ka palagi. Sleep tight and may you have a sweetest of dreams. Bless you, sabi niya. Ladies Anita ulit, oh. Walang kawalan. Malapit tayo walang kawalan na mag-resign niya si Sara Potpot Duterte Shet. Huwag nang iboboto ang mga kandidato ng Duterte Shet sa pamuno pa man din ng si Sara Potpot. Mga hindoropot na balak gawin nila na ang Pilipinas ay gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Kaya kahit maging kandidato pa si Philip Salvador at si Willie Villame, good track record ang iboboto. Lahat tagilan na ang Duterte Shet, miyembro na iboboto ng mga China. Sila kawawa, lalo na ang Pilipinas. Gumising na tayo. Alberto Olayer, shout out. Karoke, natablan din ng hiya ang makapal ng muka ng si Itok Sara Duterte. Doon ka na lang mag-itok-itik sa China. Yan ang salita nila, Karoke. Totoo. Utik yan. Sino? Cat Gray, shout out. Tinablan din para umahon ng kahiyan o dahil sinusuka na ng mga maestra niya. Imbis nga naman turuan ng mabuting halimbawa at reforma sa edukasyon, paatras pa ang tinuturo at imoralidad ang nakikita. Kaya hiya nga naman kung yan ang nakikita ng mga mag-aaral. Si Bongbong na lang ang hindi pa nagbibitiw. Lahat na kayo dyan, magbitiw na. Ang hirap ninyong kargahin. Kung sa gera, itapon na yan kaysa kakargahin pa ang mga damontres na yan. Madaming trolls na lalabas ngayon. Yung mga DDS na yan, expected na yan. Daming pera ba naman ng mga yan. Lapit ng filing of candidacy, siguradong madaming Manchurian. Totoo yan, Cat Gray. Si Prince Shervin, oh. Shout out, Prince Shervin Sapeda. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Sana okay ka lang, my friend, ha. Eman Escalona, nak, shout out. Brother Elias Ischo, sabi ni Prince Shervin, bumabati po ng magandang buhay, Impong Basyang, Team Tia Deli, at sa lahat ng Team Rocky Warriors the Great. Ano po, Sir Rox, ang mainit-init na umuusok na balita na sinasabi mo, Sikwatari nag-resign? Wow. Talaga po yan napakagandang balita. Sa totoo lang po. Mabuti na lang at nakapag-isip-isip din si Madam Sikwatari. Ano po? Malamang nagpurga po siya ng pang-kontra bulate.
Kaya di na niya po kinaya ang pressure ng mga nasa paligid, ng mga sulsul at mga bulong powers. Bulong power, baka bulong brigade, friend. Di ba? Yan si Sara may bulong brigade. Si BBM may bulong brigade din yan. Ano kaya ang nasa hidden agenda ni Madam for the boys only? At bigla po siyang bumitiw sa bilyon-bilyon na pondo. I'm for sure, Sir Rox, may pasabog pong malupit na basuka yan na bigla na lang sasambulat at gugulantang sa madla. Ang tanong, abangan na lang po natin ang susunod na scoop at kabanata. Lalaban ba kaya siya o tunay lang na babawi? Pag yan po ang talagang lumusot kay Meow Meow Kuting, maniniwala ako talaga si Rox. Yan ang love team na walang forever. Hindi sila nag-click. Kaya dapat nang umexit si Kwataring malupit na namimilipit basta pag for the boys matindi ang kapit. Pero naging ending, tuluyan na nabuisit ang naging desisyon, siya ay mag-exit. Ang Meow Meow na Kuting, please let her go out. Let her go and quit. Huwag nang umasa pa na siya ay magbabalik. She found someone else. Ika'y pinagpalit. Kaya ang payo ko sa iyo, Kuting na makulit, lungkot ay pawiin. Huwag ka nang magalit. Si Madam for the boys, happy nang mag-exit. Diba? Tumula ka na naman, Prince Shelvin ke. Irene Cortel nak shout out Thai looks can be deceiving. Thai looks can be deceiving. Ang tanong, pag nakahaon na sila ng kaso at huhulihin na si Alice, andyan pa kaya dyan? Baka naman maging Bantag, Tebes at Kibuloy ang labas nito. Hindi baka anak Irene, sure ball yan. Pwedeng ipusta yan sa totoo lang. Tignan mo yung Parmali. Hanggang ngayon wala pang nakukulong yata di ba? Puro kinasuhan. Pag after kinasuhan, wala na. Magkaiba na naman ng topic. Eto, napunta na, yung Parmali nawawala na naman di ba? Napunta na kay si Alice Go. Napunta na sa kung saan sana. Wala na naman Parmali. Putik yan, ewan. JNL, shout out. Sabi ko nga, good news and bad news. Yan ang re-resign ni Sarang walang age. Good news, di na siya makakahingi ng confidential fund for DepEd. Number 2, makakakilos na siya gaya ng kilos ni Baste. Bad news, may hidden agenda yan which is nakakatakot. This a declaration ng war against the Marcoses. BBM knew this day will come and I'm sure BBM is ready for the consequences. Tayo naman, expect the unexpected. Totoo yan, Jane L. ka, Expect the unexpected, Expect for the worst. Rolando Gutay, shout out. Inabot na rin ng hiya si Sara. Siya na ngayon ang aakyat sa Maisog Rally kasi si Digonggong meron ng sakit ng nerbiyos. Si Sara na ngayon ang hihiyaw ng bangag. Wala nang dahilan si BBM na hindi papasukin ang ICC. Totoo yan, Rolando. Jaime Villapando, shout out. Nagbitiw na rin sa wakas. Sa wakas, ang walang kakwenta-kwentang sekretary ng DepEd. Maraming salamat po, Diyos ko. At tinablan din ng hiya ang walang hiya. Ano naman, Jaime? Welcome to the club. Sumagot si ito. Ronald Rapanan. Sumagot. Bakit ikaw may kwenta ka ba? Para sabihin mo na walang kakwenta-kwenta yung tao, bagay opinion mo yan. Ito naman ang opinion ko sa iyo. Tawa-tawa si Rolando Rapanan. O yan, sinagot ka tuloy. Out of order ka.
Ronaldo Rapanan. Out of order ka. Tawa-tawa si Jaime, oh. Huwag na kayong kumukontra, tsaka huwag kayong pumapasok dito pag masyado kayong magagaling, ha. Hindi kayo tatantanan ng mga Rocky Warriors, eh. Andre Sanario, welcome to the club. Tama ka, sir. ICC ang huling baraha para mabisto ang barahang itinatago ni BBM. O, diba? Ano to? Anya Resalem. Sabi niya, tinanggap na rin. Revocable resignation yun. Sabi niya. DZ, shout out, Sabi ni DZ. Resign lang? Paano naman yung di may paliwanag yung nag-potential pan? Lusot na ba yun? Lusot na ba siya doon? Di yata, DZ. Nasa Korte Suprema raw. Ewan kung anong gagawin doon, ha? Jane L. ulit, oh. Alam mo, Sir Rox, matalino na rin karamihan ang middle class at mga rich. Kuha nila ang agenda ng hitad na islang sarang walang H. According to may pulang butiki. May pulang butiki ba? Wala naman pulang butiki. Ikaw naman, ano pulang butiki? Nag-aambisyon ang hitad maging oposisyon. Utot niya, mga ganun talaga sa pwesto. Carol Gonzales, welcome to the club. Anong tagal mong hindi nag-vlog? Ikaw nga eh, Carol Gonzales, tagal mong hindi nag-vlog. Sir, welcome back. Ikaw welcome back ka. Araw-araw ako nagbablog, ikaw naman Carol ke. Rudy Ocampo, shout out. Jaime Villapando, sa wakas, may nagawa rin, matindi to. No? Sabi ni Jaime Villapando, sa wakas, may nagawa rin kaisa-isang kapakipakinabang si Sara para sa inang bayan. Oo, parehas tayo. May nagawa rin matino, nag-resign. Teresa Marie, shout out. What took her so long to resign? Finally, she's gone, sabi. Shirley J. Sir, shout out, Para sa akin, Karox, mainam na nag-resign na siya. Total naman, siya din naman ang nagsabi na wala siyang alam sa trabaho niyang bilang DepEd. Totoo naman. Mas may deserve na tao para sa trabaho na yan. Anong mas may deserve, Shirley? Napakaraming deserving kung ang papalitan lang, itong si Sarang walang age. Di ba? Napakaraming pwedeng ipalit dyan. Diyos ko. Sana makapili itong si LNC. Baka naman may mahanap ka namang gadon, huwag naman. At nang maibalik na rin sa loob ng eskwelahan ang mga picture na ating mga bayani. Sana sa susunod na DepEd Secretary, maayos na sana. Pares tayo, Shirley. Shirley Jason ulit, Yan si Alice Goo daw na yan, Karox. Mukhang anghel, pero sa loob daw niyan, Diablo. Diablo daw, sabi ni Dr. Toto Kausing. Parehas kami na iniisip. Kishan Cheng, shout out. Shout out! Attorney Toto Kausing. Attorney Enzo Recto ng Bunyog. Mga pre, yung Bunyog. Wag po natin kalilimutan. Meron po tayong 22,700 megit dito sa subscriber na to. Times nyo na yan sa 3. Pinakamababa yan, Attorney Enzo. Asahan mo. Sa'yo yan. Oo. Mga anak-anak nito, siyempre, i-share nila, di ba na, boto natin, Bunyog party list, di ba mga friend?
Researching ulit oh. Sabi ko nga po, ililipat lang yan sa Malacanang, ng Malacanang sa ibang department. Yung gusto niya talaga posisyon. Yung gusto niya talaga posisyon. Goodbye po Tyrox at mga ka-warrior, sabi niya. Palagi ko, hindi na. Pero anyway, hindi natin alam, di ba? Alam mo naman, love. Alam mo po, mahal kita po kamakulit po Researching ulit. After po pati ng pag-speech niya, dire-diretso na si Atsara, yung mga reporter, media man, todo habol pa sa kanya, alam naman na no comment na naman ang reaction niya. Eh ngayon, wala nga, niro comment eh. Tinignan lang siya, makuha ka sa tingin ha. Marilo Pabian ulit oh. Sabi niya. Good noon po tayo at sa mga ka-warriors. Well, kunwari po muna tayo, magulat tayo na sa pag-resign niya. Kahit naman matagal na nating panawagan dahil nga sa krisis ng edukasyon natin. Para naman po may element of surprise. Pero kulelat pa din po tayo sa result compare sa 80 countries. Yun ang legacy niya sa pagiging DepEd Secretary. Totoo yan Tunay nga po na sa kabila ng itsura ni Guaping, sa likod nito ay napakarami niyang karumaldumal na kinasasangkutan niyang krimen. Sa edad na 38, old super tapang niyang naisangkot ang sarili at kung sakasakali, sa loob siya ng bilibid mag-spend ng kaparusahan. Huwag naman sanang mahokos-pokos. Yon ang mabigat na naman kasi bakit ang lakas ng loob niya umakyat sa executive secretary? Parehas tayo di ba? Ang hinaan niyo na talagang kapag nabaliwala yan. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. Totoo yan ay naku. Kaya nagulat ako Sumulat Hindi ako niniwala. Baka kaya sumulat, baka ayaw na sagutin yung tawag niya. Ano sa palagay mo, Marluna ka? Baka kaya sinulatan na ayaw na sagutin yung tawag niya. Di ba? Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Meron po tayo magandang topic. Asahan nyo bukas. Masaya. Salamat po sa mga comments nyo. Tsaka dun sa dumadagdag na subscriber, no? Mga friend. Senator Toto Kausing, Huwag po natin kalimutan. Masyado nang mainit pinapanood ko si Atty. Toto Kausing, matinding bumanat. Parang sila podcaster na rin. Shout out, podcaster. Christian Hidarian, Christian Isguera, Richard Hidarian pala, Ang sarap po panood yan. Atty. Claire Castro, ganda niyan. Yung mga pinapanood, hindi yung pugumbiyero. Hindi yung mga panggap. Putik yun. Ng pating mo, meron naman isa naghahanap siya talagang may sasakyan sila pag nakakita sila ng kawawa Nyari, nagtitinda sa kalye, para taas kukuha ng retrato. Bibili yung paninda. May halong background. Putik yan. Magandang gabi po mga boss. God bless po, dasal. No? At palalaho ng palala sitwasyon mga friend. At hanggang ngayon, si His Excellency wala pang binabanggit tungkol kung ipasasara ang Pogo o palalayasin ng Pogo o whatsoever. Wala ni isang letra. Good night mga friend.